Kumusta? Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa umagang ito mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, ay nandito po tayo sa taniman po natin ng okra. So katabi lang po ito sa taniman natin ng ampalaya at saka talong at saka pichay mga ka-farmers. Okay, so umagang ito mga ka-farmers ay ang pag-usapan po natin ay patungkol po sa mga variety na kunti lang ang gasto, tapos pag maganda lang ang presyo, malaki din ang kita. So alamin natin mga ka-farmers sa ating kwentuhan kung anong mga variety na kunti lang ang gasto, tapos pag may magandang presyo, malaki ang kita. Okay, so bago natin ipagpatuloy mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating kwentuhan patungkol po sa mga variety na list po tayo sa gasto, malaki ang kita. Big love shout out po pala kay Ilyas ng Sambalis at saka kay Roger. Big love shout out po kay Rodolfo, kay Ma'am Joy, at saka sa mga subscriber natin dyan sa Bicol, okay, sa Samar, sa Liti, sa Cebu, okay, sa Davao region, sa Jensan, sa Iloilo, o sa norte mga ka-farmers, marami tayo sa Pangasinan. Big love shout out po ninyo sa Nueva Ecija, sa Ilocos Sur, Ilocos Norte. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers nating mga new subscriber na mga OFW na balak nagtatanim. So ito mga ka-farmers, konti lang ang gasto sa variety na ating itatanim. Pag maganda lang ang presyo, katulad ngayon, malaki din ang kitaan. Okay, so yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers, lalo na sa mga bagong naka-tune in sa ating YouTube channel. Hingin naman po ako ng favor sa inyo, huwag naman kalimutan mag-like and share at saka mag-subscribe sa ating munting YouTube channel, at i-click naman po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so ngayon mga ka-farmers, umpisahan na po natin ang ating talking point about sa mga variety ng gulay na kunti lang ang gasto, malaki ang kita. Okay, so patok na po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating okra. Ang ating okra mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Mulang na itanim natin to, isang beses lang po natin to nadidiligan ng fertilizer. Tapos naglagay lang tayo din ng maraming ipot ng manok, at saka mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo. Isang bisis lang po ito na babaonan natin ng fertilizer. Isang bisis sa pagdilig, isa sa pagbaon. Kasi tinambakan natin to ng lupa sa puno. Ganito ang style namin mga ka-farmers. Yan. Ito ang mga puno ng ating okra. Okay, ito ang ating planting distance. So, mga 2 roller siguro ang sukat mga ka-farmers, simula dyan papunta din or 2 at kalahati. So, ganyan siguro ang ating sukat. Tapos 2 buto ng okra ang ating naitanim. Okay, tapos ang ating ruturo simula dyan papunta din labis sa 1 metro. Okay, mga siguro mga ka-farmers, nasa mga 6 na roller or malapit mag 1 dipa. Okay, so yung 1 metro dagdagan siguro ng 1 dampal, mga ganyan. Okay, so si okra mga ka-farmers, konti lang ang gasto. Isang bisis lang ako din nakalagay ng ipot ng manok, isang bisis nakadilig ng fertilizer, at isang bisis nakapagbaon ng fertilizer sa puno. Ito ang puno niya, mga 3 inches simula dyan. So ito na mga ka-farmers ang kalabasan. So may tao na tayo nag-harvest dyan. So araw-araw na to pinapitasan mga ka-farmers. So yung ganito kalawak ay nasa mga mahigit gulmulang mga 600 square meter lang ang ating taniman ng okra. So pag 600 square meter mga ka-farmers, kunti lang po yun, parang luti lang natitirikan ng bahay. So yan po, kahapon nakapagpitas po siya ng 6 na kilo. So ang bintahan ay pag wholesale nasa 120, pero pag retail 150. So 150 mga ka-farmers, 5 kilo. So ngayon ito another siguro po makadagdag na naman ng mga 6 na kilo. So pag may ganito kakalawak na taniman ng okra mga ka-farmers, alam nyo, hindi ka na mawala ng pera, kasi araw-araw ka may harvest din lalo na din sa Luzon, so ito ang ating okrahan, napakaliit lang po ito mga ka-farmers, ang ating area.
So yung variety po ng okra na to, smooth green. Okay? Tapos mga 45 days or mga 50 days mga ka-farmers. Yan, ganito na ang itsura niya. May ma-harvest ka na. So yun po ang gandahan mga ka-farmers, mga ka-viewers, no? So napakaganda na pong tingnan at napakalago na po ang ating okra. Okay, so yun po na mga ka-farmers, ang variety ng gulay na konti lang ang gasto, pag maganda lang ang presyo, malaki ang kita. Kasi yung ganito kalawak mga ka-farmers, araw kaya to mag-harvest ng mga 20 kilos, no? Kasi so magsanga to siya mga ka-farmers. Magsanga, tapos ang makuha na natin sa isang puno kagatulad diyan, nagsanga na. O meron ng tatlo din, may sangan 2, 5. So makakuha natin sa susunod 6 na. So makuha natin na ngayon ang 3, bukas ang 3, susunod araw malaki na. So ganyan mga ka-farmers. So yung ito kalikano kanang 15 to 20 kilos ang makuha natin araw-araw na mga okra. Okay, so kung sa tag 100 mga ka-farmers, magkano na ang araw mo? So malaki po. Okay, so pangalawang ating pag-usapan na mga ka-farmers na variety, yung upo. Okay, ang upo mga ka-farmers ganun din. Pwede isang beses ka lang magdilig ng fertilizer para palaki o pagpabilis sa tubo niya. So pwede ang mga ginagamit lang nating mga fertilizer sa ampalay, talong, same lang po sila. So yung mga Unique 16, mga Mega Multiplant Vitamin, Dupos at saka Wukosim. Lagyan natin ng mga tag-isang kutsara sa pagtanim natin, tapos ipot ng manok or mga organic. Yun ang mga ka-farmers, madali lang, no? Kasi ang upo mga ka-farmers, alam niyo, lalo na pag mataba ang lupa na papagtataniman ninyo, araw-araw ka may pitas. So share ko lang po sa inyo, meron tayong upo doon sa kabila nating kubo, yung sa ating 156 ka puno. Hanggang ngayon mga ka-farmers, tuloy pa ang aming pitasan. So sa 156 ka puno mga ka-farmers, ang bentahan namin mga ka-farmers 30 lang, no? 30. Ang iba ay may 40, 50, 60 ang pinakamalaki, yung mga nasa 2 kilot kalahati na. So yan lang ang pinakamataas. So alam niyo mga ka-farmers kung magkano ang kita na natin ay nasa mag 70 plus na. So yung huli natin dala yung nakaraang linggo, naka 66 na po tayo. Din kahapon nakapag-deliver tayo ng 4 na bundle na tag 350, mag 67 na. So imagine 156 lang kapuno mga ka-farmers na upo. Ganyan ang ating kinikita, 60,000 kapin na. Malapit na mag 70. Okay. So yun po mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo ang planting distance natin kung magtatanim tayo ng upo. Ang variety ay Mayumi. Ang planting distance po natin mga ka-farmers, row to row, simula sa isang linya papunta sa isang linya ay 4 meters. Okay? 4 meters mga ka-farmers. Tapos ang hill to hill, pwede isang dipa o mga 6 rollers ang layo. Isang kadipa nimo mga ka-farmers or 6 roller. Tapos 4 meters ang row to row. Yun lang mga ka-farmers. So madaling alagaan kasi pwede mo gawin ng 2 beses, magputing ka, diligan mo para pang mabilis na tumubo. Ulitin mo pag makaharvest na ka, lagay ka na uli ng fertilizer at saka ipot. So yun lang, wala na. Tapos ang harvest mo ay araw-araw. So ang 156 natin kapuno, no, alam mo, ang isang bundle ay 10 peraso. Tapos mga ka-farmers, nakakuha tayo isang harvest, may 230, may 260. Okay, so pag 240, 24 bundle. So ganyan mga ka-farmers, tapos ang bintahan 300 to 350. Okay, so yun po mga ka-farmers, ang isang upo nagkakahalaga ng 30, 35, 240, may 50, may 60. Ang karamihan mga ka-farmers ay nasa 40. So kunti lang ang mga 30, yung mga maliliit. So yun ang mga partners, no, mga ka-viewers, ang i-share ko sa inyo. Sa pangalawang variety na kunti lang ang gasto, malaki ang kita. Pangatlo mga ka-farmers, si kalabasa. Si kalabasa mga ka-farmers, ganun pa rin ang proseso, katulad lang ng ni upo. So bubutasan mo kasi laki ang bilog na sa bilog ng timba ng lupa, tapos lagyan mo ng fertilizer, lagyan ng ipot. Then pagkatapos doon mo itanim ang kalabasa. Ang planting distance natin sa kalabasa, pwede
2 by 3. Okay, tag isa or dalawa, 2 by 3 mga ka-farmers ang ating planting distance. So 3 meters plus 2 meters. So yun po ang ating planting distance sa pagtatanim ng kalbasa. So kahit anong uri ng mga kalbasa na gusto nyo. So yung pinakakilalang variety ng kalbasa mga ka-farmers ay yung Suprema. So yun po ang may share ko sa inyo mga ka-farmers, ang kasi si Suprema mga ka-farmers, pag mapaganda lang natin, ang 70 days may bunga na. Pagka 19 days mga ka-farmers, marami ka nang mapipitas o ma-harvest. So yun po ang kagandahan mga ka-farmers. Pangatlo o pang-apat ng mga ka-farmers, si pipino. Okay, si pipino mga ka-farmers, madali na po ding alagaan, at tapos kunti ang gasto, malaki din ang kita. So si pipino mga ka-farmers, wala na siyang pinagkaiba sa sitaw. Panglima si sitaw. So yung 5 variety mga ka-farmers na ating pag-usapan, yun po ang mga variety na kunti lang ang gasto, malaki ang kita. Katulad nito mga ka-farmers, pag halimbawa ay mapitasan na to sa mga, kasi pangatlo ngayon, pangatlong araw, yung simulang itong nagbunga. So pataas na pataas, unang harvest din 2 kilo, din nag-5 kahapon, din ngayon siguro mga 8 kilo. 10 ba. So yan mga ka-farmers, pag makakapitas na tayo din tag 10 kilo lang araw-araw, tapos tag 120, 1 na ang araw mo. So yun ang mga ka-farmers. Kasi hindi pag ang hindi maano to siya sa spray, matakaw. Kung lalanggamin siya mga ka-farmers, kudso lang ang ating spray pag langgamin, kudso. Okay, kung wala ay okay lang, ay pitas ka ng petas hanggang sa pitasan mo siya ng maraming beses. So yun ang mga ka-farmers, malaki na ang puno, marami na ang sanga, marami ka nang mapipitas. Kasi alam nyo ang okra, bawat dahon dito yung nakakabunga po ito ng isa. Kung magdahon ito ng 100 ang bunga, alam nyo kung magkano ang laman sa 1 kilo, ay nasa 30 piraso lang mga ka-farmers, yung katamtamang laki. Hindi masyadong malaki, hindi po masyada. So pag may 100 kilos ka, imagine mga ka-farmers, kung meron kang 100 bunga ang makuha sa isang puno, ilang kilo? Nasa 3 kilos. Pag 100 ang kilo, 300 pesos ang makikitain mo sa isang punong okra. Pag may 1,000 ka puno mga ka-farmers, malaki na ang pera. So yun ang sabi ko sa inyo, pag magtanim tayo ng okra, kunti lang ang gasto, malaki ang kita. Ganon pa din si upo at saka si kalabasa. Sundan natin ni pipino at saka ni sitaw. So yun lang po mga ka-farmers. So bago tayo magtapos, sa inyong lahat at saka sa mga baguhan, big love shout out po sa inyong lahat mga ka-farmers, lalo na sa mga new subscriber nating mga OFW na balak mag-farming. So pwede nyo to, mag-umpisa kayo sa maliit lang para mapag-aralan nyo mga ka-farmers. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Happy watching. See you next vlog. Bye bye na po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Thank you po.